Sa isang liblib na baryo sa Samar, kung saan ang dagat ay tila walang hanggan at ang mga niyugan ay sumasayaw sa bawat ihip ng hangin, namuhay ang isang babaeng kakaiba sa paningin ng marami. Ang kanyang pangalan ay Amara. Hindi siya kilala dahil sa kariktan o kayamanan, kundi dahil sa isang bagay na bihirang makita sa isang babae sa kanilang lugar. Isa siyang sabonghero. Lumaki si Amara sa piling ng kanyang lolo na si Mang Tino, isang kilalang tagapag-alaga ng mga manok panabong sa kanilang bayan. Bata pa lamang siya nang unang marinig ang tila musika ng tilaok sa madaling araw, ang pagaspas ng pakpak, at ang matinding katahimikan bago magsimula ang laban sa loob ng sabungan. Habang ang ibang batang babae ay abala sa paglalaro ng manika at pag-aaral ng pananahi, si Amara ay nasa kulungan ng mga manok, pinapakain ang mga ito, pinupunasan ang kanilang balahibo, at nakikinig sa mga payo ng kanyang lolo tungkol sa tiempo at tapang. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting nawala si Mang Tino sa mundo. Iniwan kay Amara ang mga kulungan, ang maliit na lupang minana nila at ang iisang pulang manok na may kakaibang ningning ang mga mata. Ngunit higit sa lahat, iniwan nito ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy na may ukit ng sinaunang simbolo. Hindi iyon basta kahon. Sa loob nito nakatago ang isang piraso ng lumang tela na kulay dilaw na tila may pahid ng panahon. Sinabi noon ng kanyang lolo na ang telang iyon ay hindi dapat basta ipakita sa iba. Isa raw yung pamana pa sa kanilang ninuno, isang anting-anting na nagbibigay ng pambihirang swerte sa laban. Basta't ang may hawak nito ay may malinis na hangarin at hindi ginagawang kasangkapan sa panlalamang. Noong una hindi pinaniwalaan ni Amara ang hiwaga ng tela. Para sa kanya, ang panalo ay bunga ng maingat na pag-aalaga, wastong pagpapakain, at yung tamang pag-ensayo sa manok. Ngunit nang una niyang isabit ang piraso ng tela sa ilalim ng pakpak ng kanyang pulang manok sa isang laban, may kakaibang nangyari. Sa kabila ng lakas at laki ng kalaban, ang kanyang alaga ang nanatiling matatag. Sa bawat sultada, tila alam ng manok ang susunod na galaw ng kalaban. Sa huli, siya ang nagwagi. Mula noon, napansin ng mga tao ang sunod-sunod niyang panalo. Isang babae na walang kasamang lalaking gabay sa sabungan, ngunit palaging may bitbit na manok na tila hindi natitinag. Naging usap-usapan siya sa palengke, sa kanto, at maging sa mga karatig baryo. May mga nagsabing siya'y may agimat. May mga nagbulong na baka may nilulutong daya. Ngunit wala ni isa ang nakakita ng telang lihim na nakatago sa ilalim ng pakpak ng bawat manok na kanyang inilalaban. Hindi yumabang si Amara sa kanyang tagumpay. Nanatili siyang tahimik at maingat. Bawat laban ay kanyang pinaghandaan. Hindi lamang niya inasa sa tela ang panalo. Pinag-aralan niya ang bawat kalaban, inobserbahan ang galaw, at inalam ang kahinaan ng bawat manok na makakatapat. Ang anting-anting ay hindi niya itinuring na sandata kundi gabay lamang. Subalit sa likod ng kanyang tagumpay ay may mga matang nagmamasid. Isa sa mga ito ay si Rogelio, isang kilalang sabongero sa kabilang bayan na bihirang matalo. Hindi niya matanggap na may isang babaeng sumasapaw sa kanyang reputasyon.
Para sa kanya, imposible ang sunod-sunod na panalo kung walang kakaibang dahilan. Isang hapon, habang si Amara ay abala sa pagpapaligo ng kanyang manok sa ilog, lihim na minatyagan siya ni Rogelio mula sa likod ng mga puno. Sinubukan niyang hanapin ang anumang senyales ng pandaraya, isang kakaibang gamot, isang patalim na hindi pangkaraniwan, o anumang maaaring magpaliwanag sa misteryo. Ngunit wala siyang nakita kundi ang isang babaeng buong pusong inaalagaan ang kanyang alaga. Habang papalubog ang araw, napansin ni Amara ang aninong tila sumusunod sa kanya. Naramdaman niya ang kakaibang bigat sa hangin, parang may paparating na pagsubok. Sa unang pagkakataon mula nang hawakan niya ang telang dilaw, nakaramdam siya ng pangamba. Hindi dahil sa takot matalo, kundi sa takot na mabunyag ang lihim na ipinagkatiwala sa kanya. Sa gabing iyon, kinuha niya ang kahon mula sa ilalim ng kanyang kama at muling hinawakan ang tela. Pinagmasdan niya ang mga hibla nitong tila may sariling liwanag sa dilim. Naalala niya ang bili ng kanyang lolo. Ang swerte ay kakambal ng responsibilidad. Kapag ginamit sa maling paraan, ibitinan, ito'y maaaring bumalik sa may hawak. Hindi niya alam na sa mga susunod na laban, hindi lamang manok ang makakalaban niya, kundi ang inggit, paninira at ang mismong tukso ng kapangyarihan. Sa kanyang pagyakap sa telang iyon, nagsimula ang mas malalim na kwento ng isang babaeng sabongero na haharap sa pinakamahirap na laban, ang pagpili sa pagitan ng swerte at dangal. Sa unang liwanag ng umaga, muling tumilaok ang mga manok sa kanyang bakuran. Huminga ng malalim si Amara at tinago ang kahon. Ano man ang mangyari, alam niyang ang tunay na laban ay hindi lamang sa sabungan, kundi sa kanyang sariling puso. At doon magsisimula ang pagsubok na magpapabago sa kanyang kapalaran. Sa sumunod na mga linggo, lalo pang lumawak ang pangalan ni Amara sa buong bayan at maging sa mga karatig lugar ng Samar. Mula sa maliliit na sabungan sa baryo hanggang sa mas malalaking laban sa poblasyon, ang kanyang mga manok ay patuloy na nagwawagi. Hindi na ito basta tsismis lamang. Naging katotohanan na sa tuwing lalaban ang manok ni Amara, malaki ang posibilidad na siya ang uuwi na may panalo. Ngunit kasabay ng pagtaas ng kanyang reputasyon, ay ang pagbigat ng mga bulong sa paligid. May mga matatandang sabungero na tahimik lamang na nagmamasid, pinipilit unawain kung paano nagagawa ng isang babae ang bagay na sa mahabang panahon ay hawak ng mga kalalakihan. May ilan namang lantaran ng pagdududa. Hindi raw normal ang ganoong sunod-sunod na panalo. Hindi raw sapat ang sipag at talino para manatiling hindi natatalo. Isang hapon habang nasa sabungan si Amara upang panoorin ang mga laban at pag-aralan ng mga susunod na makakatapat, naramdaman niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Ang mga tingin ng tao ay hindi na lamang paghanga o pagkamausisa. May halong pagsusuri at paghihinala ang mga mata ng ilan. Narinig niya ang mahinang usapan sa likuran. Mga tanong na tila mga palaso na hindi tuwirang ipinapato sa kanya, ngunit malinaw ang patutunguhan. Tahimik lamang siyang naupo sa isang sulok. Ang kanyang manok ay nasa kulungan, maayos at kalmado. Tila walang pakialam sa ingay ng mundo. Hinaplos niya ang balahibo nito
at saglit na napatingin sa ilalim ng pakpak kung saan nakatago ang telang dilaw. Doon, sa maliit na espasyong iyon, tila nakatago ang kanyang lihim at lakas. Sa kabilang bahagi ng sabungan, naroon si Rogelio. Matagal na niyang pinagmasdan si Amara, pinipilit tuklasin ang anumang butas sa kanyang pamamaraan. Hindi niya matanggap na may taong halos hindi natatalo. Sa kanyang isip may dalawang posibilidad lamang, swerte o daya. At sa dami ng panalo ni Amara, mas malaki ang hinala niyang hindi ito simpleng swerte. Nagpasya si Rogelio na hamunin si Amara sa isang malaking laban sa darating na pista ng bayan. Isang laban na maraming manonood, maraming pustahan at maraming matang magmamasid. Ipinadala niya ang mensahe sa pamamagitan ng isang tagapamagitan na maingat na nag-abot ng hamon sa bahay ni Amara kinagabihan. Binasa ni Amara ang hamon sa ilalim ng ilaw ng gasera. Ang laban ay hindi basta karaniwan. Mataas ang pusta at ang kalaban ay isa sa pinakamahusay sa buong distrito. Alam niyang hindi lamang panalo ang nakataya, kundi ang kanyang pangalan. Kung siya'y magwawagi, lalong titibay ang kanyang reputation. Ngunit kung siya'y matalo, maaaring iyon na ang simula ng pagguho ng lahat. Habang iniisip niya ang hamon, kinuha niya muli ang kahon at ang telang dilaw. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito hinawakan bilang sandigan, kundi bilang tanong. Hanggang kailan niya aasa ang kanyang panalo sa isang bagay na hindi nakikita ng iba? Hanggang kailan niya itatago ang lihim na maaaring magdulot ng mas malaking gulo kung mabunyag? Naalala niya ang mga salita ng kanyang lolo tungkol sa responsibilidad. Ang swerte ay hindi kapalit ng sipag at talino. Ito'y dagdag lamang, hindi kapalit. Ngunit sa dami ng kanyang panalo, hindi na niya tiyak kung saan nagtatapos ang kanyang sariling kakayahan at saan nagsisimula ang impluwensya ng anting-anting. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanda para sa malaking laban. Pinili niya ang isa sa kanyang pinakamatitibay na manok, isang itim na may pahid na berde ang balahibo sa leeg. Ilang buwan niya itong inalagaan, sinanay sa tamang pagtalon at pag-iwas. Hindi niya ito kailanman inilaban. Para bang hinihintay lamang nito ang tamang pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, mas pinaghusayan ni Amara ang pagsasanay. Mas maingat ang kanyang pag-obserba sa galaw ng manok. Mas pinili niya ang tamang pagkain at oras ng pahinga. Sa bawat sandali, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na kaya niyang manalo kahit wala ang telang dilaw. Ngunit tuwing sumasagi sa isip niya ang posibilidad ng pagkatalo, tila kusang bumibigat ang kanyang loob. Samantala si Rogelio ay abala rin sa paghahanda. Pinili niya ang kanyang pinakamarahas at pinakasanay na manok. Alam niyang maraming nakatingin sa laban na ito. Hindi lamang ito simpleng kompetisyon, isa itong laban para sa dominasyon sa sabungan. Dumating ang araw ng pista, masigla ang buong bayan. May mga banderitas sa kalsada, may tugtugan sa plaza, at ang sabungan ay punong-puno ng tao. Ang hangin ay may halong amoy ng alikabok at pananabik. Sa loob ng sabungan, ang mga sigaw at tawanan ay nagsasama sa isang kakaibang ritmo ng pag-asa at panganib. Habang hawak ni Amara ang kanyang manok, naramdaman
naramdaman niya ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng pakpak ng alaga, naroon ang telang dilaw. Ngunit bago siya tuluyang pumasok sa gitna, saglit siyang tumigil. Tumingin siya sa paligid, sa mga taong nagdududa, sa mga taong umaasa, at sa kalabang determinadong patunayan na siya'y hindi perpekto. Sa sandaling iyon, laban ng mamaniridiya na pantay. Naglaban ang dalawang tinig sa kanyang isip. Isa ang nagsasabing gamitin ang anting-anting at siguraduhin ang panalo. Ang isa na may bumubulong na subukin ang sarili nang walang anumang lihim na sandigan. Huminga siya ng malalim. Hindi pa niya alam ang kanyang magiging pasya. Ngunit malinaw sa kanya na ang laban na ito ay higit pa sa simpleng sultada. Ito ang laban na magpapasya kung sino talaga siya bilang sabongero. Isang babaeng umaasa sa swerte o isang babaeng naniniwala sa sariling kakayahan. Sa pagpasok niya sa gitna ng sabungan, dala ang kanyang manok at ang bigat ng desisyon sa kanyang puso, nagsimula ang laban na maaaring magbago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Sa gitna ng nag-aalab na sabungan, tila huminto ang oras habang magkatapat ang dalawang manok. Ang itim na alaga ni Amara ay tahimik, ngunit matalim ang mga mata, habang ang manok ni Rogelio ay tila apoy na naghihintay lamang sumiklab. Ang ingay ng mga tao ay parang alon na paulit-ulit na bumabangga sa kahoy na pader ng arena. Sa ilalim ng pakpak ng kanyang manok, naroon pa rin ang telang dilaw. Ramdam ni Amara ang bahagyang gaspang nito sa kanyang daliri bago niya ipinaba ang alaga sa lupa. Sa sandaling iyon, muli siyang nilamon ng pag-aalinlangan. Hindi niya maikakaila na sa mga nakaraang laban, ang presensya ng anting-anting ay nagbigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon, sa harap ng napakaraming tao at sa tindi ng hamon ni Rogelio, iba ang bigat ng kanyang pasya. Nagsimula ang laban sa isang iglap. Nagpalitan ng mabilis na sipa at talon ang dalawang manok. Ang alikabok ay pumailan lang sa bawat pagaspas ng pakpak. Sa unang sagupan, tila mas agresibo ang manok ni Rogelio. Nakailag ang alaga ni Amara, ngunit bahagyang napatras. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Nanatiling kalmado si Amara. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagpakita ng pangamba. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat galaw ng kanyang manok. Nakita niya ang pamilyar na kumpas ng pag-iwas na ilang buwan nilang inensayo. Isang mabilis na liko, isang biglang talon, at isang eksaktong sipa sa tamang sandali. Sa ikalawang salpukan, nagbago ang takbo ng laban. Ang itim na manok ni Amara ay tila nakahanap ng tiempo. Ang bawat galaw nito ay hindi pa dalos-dalos. May pag-iingat ngunit may tapang. Unti-unting nabawasan ang kumpiyansa sa mga mata ni Rogelio. Hindi niya inaasahang magiging ganoong katatag ang kalaban. Habang nagpapatuloy ang laban, naramdaman ni Amara ang pawis sa kanyang palad. Napatingin siya sandali sa ilalim ng pakpak ng manok nang ito'y lumapit sa kanya sa maikling pahinga. Naroon pa rin ang tela, ngunit sa halip na hawakan ito, marahan niyang inayos ang balahibong alaga at bumulong ng tahimik na panalangin. Hindi para sa panalo, kundi para sa lakas ng loob. Muling nagsalpukan ang dalawang manok. Sa pagkakataong ito,
mas mabilis ang itim. Isang malinis na talon ang isinunod ng eksaktong tama. Napaurong ang kalaban. Isang huling pag-iwas at saka isang tiyak na galaw na nagpatigil sa pag-aspas ng kabilang panig. Unti-unting tumahimik ang sabungan. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang sumabog ang hiyawan. Ang manok ni Amara ang nanatiling nakatayo. Hindi agad ngumiti si Amara. Nakaramdam siya ng kakaibang gaan sa dibdib. Hindi lamang dahil sa panalo, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim. Sa kabuuan ng laban, hindi niya kailanman hinawakan ang telang dilaw. Hindi niya ito hinugot o inasa ang anumang galaw dito. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang panalo ay bunga ng kanilang paghahanda at pagtitiwala sa sariling kakayahan. Lumapit si Rogelio, bakas ang pagkabigo ngunit may bahid ang paggalang sa kanyang mukha. Walang salita ang namagitan sa kanila, ngunit sapat na ang kanilang tingin upang maunawaan ang isa't isa. Hindi lahat ng tagumpay ay may lihim na daya. May mga panalong bunga ng tiyaga at disiplina. Gayunman, hindi natapos sa gabing iyon ang mga bulong. Sa halip, mas lalo pang lumalim ang interes ng mga tao kay Amara. May mga nagsimulang magtanong kung may kakaiba ba talaga siyang dala sa bawat laban. May ilan na nagsabing nakita raw nila ang bahagyang liwanag sa ilalim ng pakpak ng kanyang manok bago magsimula ang laban. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik niyang inilapag ang kahon sa mesa. Kinuha niya ang telang dilaw at pinagmasdan sa ilalim ng lampara. Wala itong kakaibang ningning ngayon. Isa lamang itong lumang tela na may mga hiblang halos mapunit na. Doon niya napagtanto na ang tunay na kapangyarihan ng anting-anting ay hindi ang magdala ng panalo, kundi ang magbigay ng paniniwala. At kapag ang paniniwalang iyon ay nag-ugat na sa sarili, maaring hindi na kailangan ang bagay na pinanghahawakan. Ngunit sa likod ng kanyang bagong natuklasan, may isa pang pagsubok na paparating. Ang panalong iyon ay nagbigay sa kanya ng higit na pansin. At kung mas maraming matang nakatingin, mas maraming pusong maaaring mainggit. Habang tahimik ang gabi at ang hangin ay dumaraan sa mga bintana ng kanyang bahay, naramdaman ni Amara na ang laban sa sabungan ay mas madali kaysa sa laban na naghihintay sa labas nito. Sa paghawak niya sa telang dilaw, alam niyang darating ang araw na kailangan niyang magpasya kung ito ba'y itatago, ibabahagi o tuluyang bibitawan. Sa ngayon, nanatili itong nasa kanyang palad. Isang paalala na ang swerte at dangal ay magkasabay na sinusubok ang kanyang puso. Pagkatapos ng laban sa pista, mas lalong tumingkad ang pangalan ni Amara sa buong bayan. Hindi na lamang siya kilala bilang babaeng sabunghero, kundi bilang babaeng hindi matalo. Ang kanyang tagumpay laban kay Rogelio ay naging kwento sa palengke, sa tabing ilog, at maging sa mga baryong malayo sa kanilang lugar. Ngunit sa bawat papuri ay may kasunod na pagdududa. Habang ang iba ay humahanga, may ilan na nagsimulang magtanim ng inggit sa kanilang puso. Sa mundo ng sabong, ang reputation ay parang salamin. Madaling mabuo ngunit mas madaling mabasag. At ang inggit ay parang maliit na bitak na unti-unting lumalawak. Si Rogelio, bagamat tahimik pagkatapos ng laban,
ay hindi tuluyang nakaalis sa bigat ng pagkatalo. Sa bawat pagbanggit sa pangalan ni Amara, tila sumasagi sa kanya ang alaala ng sandaling siya'y natalo sa harap ng maraming tao. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit may bahagi ng kanyang isip na patuloy na naghahanap ng paliwanag na higit pa sa husay at tiyaga. Sa kabilang dako, si Amara ay nanatiling abala sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Maaga siyang gumigising upang pakainin ang mga manok, linisin ang kanilang kulungan, at pagmasdan ang bawat kilos na maaaring magbigay ng pahiwatig sa kanilang kalusugan. Ang panalo ay hindi nagbago sa kanyang disiplina. Sa halip, lalo pa niya itong pinagtibay. Ngunit isang umaga, may kakaibang nangyari. Pagpasok niya sa kulungan, napansin niyang tila balisa ang isa sa kanyang mga alaga. Ang itim na manok na nagpanalo sa kanya laban kay Rogelio ay hindi kumikilos gaya ng dati. May kakaibang lungkot sa mga mata nito at tila nanghihina ang katawan. Mabilis niyang sinuri ang pakpak at paa, ngunit wala siyang nakitang sugat. Lumalim ang kanyang pag-aalala nang makita niyang may bahagyang butil ng kakaibang pulbos sa gilid ng kulungan. Hindi iyon pamilyar sa kanya. Hindi siya gumagamit ng anumang sangkap na ganoon. Dahan-dahan niyang hinawakan ang lupa at inamoy. May kakaibang tapang ang amoy, halos hindi mapansin kung hindi siya sanay. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang posibilidad na may nagtangkang sirain ang kanyang mga alaga. Hindi siya agad nag-akusa, ngunit malinaw sa kanya na hindi iyon basta aksidente. May taong may lakas ng loob na pumasok sa kanyang bakuran at mag-iwan ng bagay na maaaring makapinsala. Sa buong maghapon, hindi siya mapalagay. Inilipat niya ang mga manok sa mas ligtas na bahagi ng bakuran at nilinis ng mabuti ang kulungan. Ang telang dilaw ay nanatiling nakatago sa kahon, ngunit sa pagkakataong iyon, hindi iyon ang kanyang iniisip. Ang iniisip niya ay ang tanong kung sino ang may ganitong hangarin. Kinagabihan, may kumatok sa kanyang pinto. Isang matandang lalaki mula sa baryo ang nagbigay babala sa kanya. May mga narinig daw siyang usapan sa sabungan. Mga lalaking hindi matanggap ang sunod-sunod na panalo ni Amara. May mga nagsabing kailangang patunayan kung talagang patas ang kanyang laban. Tahimik lamang na nakinig si Amara. Hindi siya nagpakita ng galit. Ngunit sa loob niya, may unti-unting pagliyab ng determinasyon. Hindi niya hiniling ang paghanga ng mga tao, at lalo namang hindi niya hiniling ang kanilang inggit. Ngunit hindi rin siya papayag na yurakan ang kanyang pinaghirapan. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat siya. Tuwing gabi ay sinisiguro niyang maayos ang kandado ng bakuran. Mas pinili niyang siya mismo ang magbantay sa mga oras na tahimik ang paligid. Ang kanyang pagtitiwala sa mga tao ay hindi na gaya ng dati. Samantala lumalala ang usap-usapan sa sabungan. May ilang sabungero na nagsimulang magtulungan upang pag-aralan ang bawat galaw ni Amara. May ilan na naghahanap ng pagkakataong makita kung may dala nga ba siyang kakaibang gamit sa bawat laban. Hindi alam ni Amara kung hanggang saan aabot ang kanilang hinala. Ngunit malinaw sa kanya na ang laban sa susunod na mga araw ay hindi lamang sa loob ng arena. Ito'y laban para sa kanyang pangalan, para sa kanyang dangal,
at para sa kanyang karapatang gawin ang bagay na minahan niya mula pagkabata. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang bahay at pinagmamasdan ang mga bituin, kinuha niya ang kahon at muling hinawakan ang telang dilaw. Sa halip na kapanatagan, ay sinamdam, "Paan pa ka pala?" Isang mabigat na tanong ang bumalot sa kanya. Kung ang anting-anting ang dahilan ng kanilang pagdududa, dapat ba niya itong tuluyang alisin sa kanyang buhay? O ang tunay na problema ay hindi ang tela, kundi ang inggit na hindi kayang tanggapin ang tagumpay ng iba? Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, naramdaman ni Amara na ang mga darating na araw ay magdadala ng mas mabigat na pagsubok. Ang binhi ng inggit ay naitanim na, at tulad ng anumang binhi, maaari itong tumubo at lumago kung hindi maagapan. Sa kanyang tahimik na pag-upo, nagpasya siyang hindi urong. Ngunit alam niyang kailangan niyang maging handa, hindi lamang sa pagdepensa sa kanyang mga manok, kundi sa pagharap sa mga taong handang sirain ang lahat para lamang maibalik ang kanilang sariling dangal. Sa mga sumunod na araw matapos ang insidente sa kulungan, mas naging mapagmatsyag si Amara. Hindi na siya basta natutulog ng mahimbing. Bawat kaluskos ng dahon sa gabi ay tila may kahulugan. Bawat anino sa bakuran ay parang may itinatagong balak. Ang kanyang itim na manok ay unti-unting bumuti ang kalagayan matapos niyang alagaan at pakainin ng mas masustansyang pagkain. Sa kabutihang palad, tila hindi malubha ang epekto ng pulbos na nakita niya sa kulungan. Ngunit malinaw sa kanya na may nagtangkang sumubok sa kanyang lakas. Sa sabungan, patuloy ang mga laban at patuloy din ang mga bulungan. May mga matang hindi lamang nanonood kundi nagbabantay. May mga taingang nakikinig hindi para matuto kundi para humanap ng butas. Sa bawat pagpasok ni Amara sa arena, ramdam niya ang bigat ng mga tingin. Isang hapon habang naghahanda siya para sa isang maliit na laban sa kabilang baryo, may batang lumapit sa kanya. Tahimik itong nag-abot ng piraso ng papel bago mabilis na tumakbo palayo. Nang buksan niya ang papel, isang maikling babala ang nakasulat. May nagbabantay sa iyo tuwing gabi. Hindi malinaw kung sino ang nagpadala nito. Ngunit ang mensahe ay sapat upang lalong patindihin ang kanyang pag-iingat. Kinagabihan, nagpasiya si Amara na hindi basta magbabantay mula sa loob ng bahay. Sa halip, nagtago siya sa likod ng malaking punong mangga sa kanilang bakuran. Hawak ang isang ilaw na may mahinang sindi. Tahimik ang paligid, tanging ang tilaok ng malalayong manok at huni ng kuliglig ang maririnig. Lumipas ang ilang oras bago may napansin siyang anino na dahan-dahang gumagalaw sa gilid ng bakuran. Isang lalaki ang tila sinusubukang buksan ang kandado ng kulungan. Hindi siya nagingay. Maingat siyang lumapit at biglang tinapatan ng ilaw ang mukha ng tao. Nagulat ang lalaki at agad umatras. Sa liwanag, nakita niya ang isang pamilyar na anyo, isa sa mga kasamahan ni Rogelio sa sabungan. Hindi ito ang mismong kalaban niya, ngunit isa itong madalas makita sa tabi nito tuwing may laban. Hindi nagsalita ang lalaki. Sa halip, mabilis itong tumakbo palayo sa dilim.
Hindi siya hinabol ni Amara. Sapat na sa kanya ang katotohanang tama ang kanyang hinala. May mga taong handang gumawa ng masama upang pabagsakin siya. Kinabukasan kumalat ang balita sa baryo tungkol sa tangkang pagpasok sa kanyang bakuran. May ilan ang nag-alok ng tulong. May mga nagsabing dapat niyang isumbong sa barangay ang nangyari. Ngunit pinili muna niyang manahimik. Ayaw niyang lumaki ang gulo ng walang matibay na ebidensya. Sa halip, nagpasya siyang harapin ang mas malaking hamon. Sa susunod na linggo ay may gaganaping malaking torneo sa bayan. Isang laban na dadayuhin ng mga kilalang sabungero mula sa iba't ibang lugar. Naroon ang pinakamalalakas, ang pinakamapupustahan, o ang pinakamatitinding reputasyon. At malinaw na inaasahan ng marami na sasali si Amara. Alam niyang ito ang pagkakataon upang patunayan sa lahat na ang kanyang tagumpay ay hindi bunga ng lihim na daya. Ngunit alam din niyang ito ang pagkakataon ng kanyang mga kalaban upang hanapan siya ng kapintasan sa harap ng mas maraming tao. Sa gabing iyon, kinuha niya ang telang dilaw mula sa kahon. Pinagmasdan niya ito ng matagal. Sa bawat laban, ito ang tahimik niyang kasama. Ngunit sa pagdami ng mga matang nagmamasid, lalo itong naging pabigat sa kanyang isipan. Kung may makakita rito sa gitna ng torneo, tiyak na gagamitin iyon laban sa kanya. Ngunit kung hindi niya ito gagamitin at matalo siya, maaaring sabihing tapos na ang kanyang swerte. Sa mahabang sandali ng pagninilay, napagtanto niya na hindi ang telang iyon ang tunay na nagbibigay sa kanya ng lakas. Ito'y naging simbolo lamang ng tiwala sa sarili. Isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng mga aral ng kanyang lolo. Unti-unti niyang tiniklop ang tela at ibinalik sa kahon. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang magsimula ang kanyang sunod-sunod na panalo, nagpasya si Amara na sasabak siya sa torneo nang wala ang anting-anting. Hindi dahil sa takot na mabunyag, kundi dahil nais niyang malaman ang katotohanan. Nais niyang patunayan sa sarili na kaya niyang manalo sa sariling lakas at kung sakaling matalo, tatanggapin niya iyon ng may dangal. Habang sumisikat ang araw sa silangan at unti-unting nagigising ang baryo, ramdam ni Amara ang kakaibang katahimikan sa kanyang dibdib. Hindi yun katiyakan ng panalo, kundi kapanatagan ng loob. Alam niyang mas mabigat ang laban na darating. Ngunit sa pagkakataong ito, ang tunay na laban ay hindi para sa reputasyon, hindi para sa pera, at hindi para sa paghanga ng tao. Ito'y laban para sa kanyang sarili. Dumating ang araw ng malaking torneo sa bayan na matagal nang hinihintay ng mga sabonggero sa buong lalawigan. Mula sa iba't ibang sulok ng Samar ay nagdatingan ang mga kilalang pangalan sa mundo ng sabong. Mga lalaking sanay sa tagumpay at hindi basta-basta nagpapatalo. Ang sabungan ay mas maingay kaysa karaniwan. Mas maraming tao, mas mataas ang pustahan at mas mabigat ang tension. Sa pagpasok ni Amara sa arena, dama niya ang pagbabago ng hangin. Hindi na lamang siya basta kalahok. Isa na siyang pangalan na inaabangan, ang babaeng sinasabing laging panalo. Ang babaeng may lihim ayon sa iba. Ang babaeng susubukin ngayon ang mga tunay na haligi ng sabungan. Bitbit niya ang kanyang manok, isang pulang may matipuno at balanseng tindig.
Ilang buwan niya itong inensayo ng tahimik, hindi niya ito inilalaban sa maliliit na sultada. Para itong sandata na matagal niyang pinatalas at ngayon lamang ilalabas sa tunay na laban. Sa ilalim ng pakpak ng manok ay wala ang telang dilaw. Nananatili itong nakatago sa kahon sa kanyang bahay. Sa unang pagkakataon, pumasok siya sa isang malaking laban na walang anting-anting na nagbibigay sa kanya ng dagdag na kapanatagan. Ang tanging dala niya ay ang kanyang karanasan, disiplina at paniniwala sa sariling kakayahan. Nagsimula ang unang sultada ng torneo. Hindi siya agad ang tinawag. Pinanood muna niya ang ibang laban. Pinag-aralan ang estilo ng mga kalahok. May mga manok na agresibo ngunit padalos-dalos. May ilan namang tila mabagal ngunit matalim ang galaw. Alam niyang sa ganitong antas, isang kumpayam, na isang maling tiyempo lamang ay maaaring magdala ng pagkatalo. Nang dumating ang kanyang unang laban, tahimik ang kanyang paglapit sa gitna. Ang kalaban niya ay mula sa isang bayan na kilala sa pag-aalaga ng matitibay na panabong. Maraming pumusta laban sa kanya. Marami ang nag-aabang kung mawawala ba ang kanyang alamat sa araw na iyon. Nang magsimula ang laban, mabilis ang unang salpukan. Hindi gaya ng dati na tila may kakaibang kumpiyansa sa kanyang dibdib. Ngayon ay ramdam niya ang buong bigat ng bawat segundo. Ang kanyang manok ay nakipagpalitan ng galaw ng maingat. Hindi ito nagpadala sa bugso ng kalaban. Sa ikalawang pagharap, muntik ng tamaan ang kanyang alaga. Naramdaman ni Amara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang telang iniwan sa bahay. Kung dala niya iyon, mas panatag kaya siya ngayon? Ngunit mabilis niyang itinaboy ang pag-aalinlangan. Sa halip na mag-isip ang kung ano ang wala, ibinalik niya ang atensyon sa kung ano ang naroon. Ang manok niya ay sanay. Alam nito ang galaw na ilang beses nilang inensayo. Sa tamang sandali, umatras ito ng bahagya, umiwas sa papalapit na atake, at saka tumalon ng may eksaktong tiyempo. Ang sigawan ng mga tao ay sumabog sa paligid. Pagkaraan ng ilang saglit, malinaw ang resulta. Ang kanyang manok ang nanatiling nakatayo. Hindi agad siyang ngumiti. Ngunit sa loob niya ay may kakaibang init. Hindi mula sa swerte, kundi mula sa kumpiyansang siya mismo ang nagdala sa sandaling iyon. Lumipas ang isa pang laban. Muli siyang nagwagi. Sa bawat panalo, unti-unting nabubura sa kanyang isipan ang pangangailangan sa anting-anting. Ang bawat tagumpay ay parang patunay na kaya niyang tumayo ng walang lihim na sandigan. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Sa ikatlong laban, nakatapat niya ang isa sa pinakamatitibay na kalahok sa torneo. Isang manok na kilala sa bilis at bangis. Mula pa lamang sa unang sagupaan ay ramdam na ang tindi. Nagpalitan ng mabilis na galaw ang dalawang panabong. Ilang beses na halos mawala ng balanse ang kanyang alaga. Sa isang iglap, tinamaan ang kanyang manok at napaatras. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao. May ilan na agad nagbulong na ito na ang wakas ng kanyang sunod-sunod na panalo. Sa sandaling iyon, tila bumalik ang lahat ng pagdududa sa kanyang dibdib. Kung naroon kaya ang telang dilaw, mas magiging malinaw ba ang kanyang pag-asa?
Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang maniwala sa alagang matagal niyang inensayo. Nakita niya sa mga mata nito ang apoy na hindi basta mawawala. Sa muling pagharap, naghintay ito ng tamang tiempo, isang sandaling hindi napansin ng kalaban. Isang mabilis na galaw, isang eksaktong talon, at biglang nagbago ang takbo ng laban. Nang tuluyang matapos ang sultada, ang manok ni Amara ang nanatiling nakatayo. Tahimik ang ilang sandali bago sumabog ang palakpakan. Hindi ito ang karaniwang hiyawan ng pustahan. May halo itong pagkilala. Ang ilan sa mga dating nagdududa ay napilitang tumango. Ang ilan ay napatingin kay Amara ng may bagong pag-unawa. Sa pagtatapos ng araw, kabilang si Amara sa mga nangunguna sa torneo. Pag-uwi niya sa bahay, pagod ang kanyang katawan, ngunit magaan ang kanyang loob. Kinuha niya ang kahon at binuksan ito. Naroon pa rin ang telang dilaw, tahimik at hindi nagbago. Ngunit ngayon, hindi na ito tila makapangyarihang bagay sa kanyang paningin. Isa na lamang itong alaala ng panahong kailangan niya ng dagdag na paniniwala. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman na ang swerte ay hindi bagay na isinasabit sa pakpak ng manok. Ito'y bagay na inaalagaan sa loob ng sarili sa bawat pagsisikap, sa bawat aral, at sa bawat pagtindig kahit may takot. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang torneo. At ang pinakamabigat na laban ay naghihintay pa. Sa ikalawang araw ng torneo, supadwa mamalaban ay torneo, mas mabigat ang hangin sa sabungan. Kaunti na lamang ang natitirang kalahok. Ang bawat laban ay tila paghihiwa sa manipis na hibla ng pag-asa. Ang mga manok na naiwan ay hindi na basta matitibay. Ang mga ito ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Si Amara ay kabilang sa 4 na natira. Habang pinagmamasdan niya ang arena, napansin niyang nagbago ang mga tingin sa kanya. Hindi na puro pagdududa ang naroon. May paggalang ngunit may kasama ring mas matinding pagsusuri. Ang bawat kilos niya ay sinusundan ng mga mata. Sa kabilang dako, naroon si Rogelio. Hindi siya kasali sa huling 4, ngunit nananatili siya sa sabungan, tahimik na nanonood. Hindi mabasa ang kanyang mukha, ngunit malinaw na hindi pa tapos ang kanyang interes kay Amara. Sa unang laban ng araw, hindi si Amara ang tinawag. Pinanood niya muna ang sagupaan ng 2 pang kalahok. Mabilis at marahas ang laban. Sa bawat talon at sipa, ramdam ang desperasyon ng 2 panig. Nang matapos yon, isang pangalan ang tinawag para sa susunod na laban, ang kanya. Ang makakatapat niya ay isang veteranong sabunghero mula sa malayong bayan. Kilala ito sa matalas na diskarte at sa kakayahang pag-aralan ng kalaban sa unang saglit pa lamang. Ang kanyang manok ay hindi pinakamalaki, ngunit may kakaibang liksi at balanse. Habang hawak ni Amara ang kanyang alaga, naramdaman niyang mas kalmado siya kaysa noong mga nakaraang laban. Wala na ang pag-aalinlangan kung dala ba niya ang anting-anting o hindi. Tanggap na niya ang kanyang pasya. Nagsimula ang laban. Sa unang salpukan pa lamang, malinaw na hindi ito magiging madali. Ang kalabang manok ay bihasa sa pag-iwas at bigla ang pag-atake. Ilang beses na napalundag ang manok ni Amara upang umiwas sa matutulis na galaw.
Ngunit hindi siya nagmadali. Alam niyang sa ganitong laban, ang pasensya ang tunay na sandata. Unti-unti niyang nakita ang pattern ng kalaban. Isang bahagyang pag-angat ng pakpak bago tumalon. Isang maliit na pag-ikot bago sumipa. Sa bawat pag-ulit nito, mas nagiging malinaw ang tiempo. Sa ikatlong sagupaan, nang muling umangat ang pakpak ng kalaban, handa na ang kanyang manok. Isang maagang talon ang isinunod, sinabayan ng eksaktong pag-iwas at mabilis na galaw. Napaurong ang kalaban. Hindi pa tapos ang laban. Muli itong sumubok, mas agresibong ngayon. Ngunit sa pagnanais nitong bumawi, nagkamali ito ng hakbang. Isang sandali ng kawalan ng balanse ang nakita ng manok ni Amara at hindi nito pinalampas ang pagkakataon. Sa ilang iglap, malinaw ang resulta. Tahimik ang sabungan bago dahan-dahang umalingaw-ngaw ang palakpakan. Hindi ito tulad ng karaniwang sigawan. Mas mabigat ito, mas may timbang. Para bang kinikilala ng mga tao ang katotohanang hindi na aksidente ang mga panalo ni Amara. Napasama siya sa huling dalawa. Ang huling laban ng torneo ay laban ng lakas, talino at tibay ng loob. Ang makakatapat niya ay isang batang sabungero na kilala sa pagiging agresibo at walang takot. Marami ang nagsabing ito ang susubok sa kanyang hangganan. Habang naghahanda ang dalawang panig, napansin ni Amara ang kakaibang pananahimik ng paligid. Ang araw ay bahagyang nakatagilid na at ang liwanag ay tumatama sa gitna ng arena. Sa sandaling iyon, sumagi sa isip niya ang kanyang lolo. Ang mga umagang magkasama silang nag-aalaga ng manok. Ang mga payo tungkol sa tiempo at respeto sa kalaban. At ang bilin tungkol sa swerte na hindi dapat gawing sandigan sa lahat ng oras. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung siya ang mananalo. Ngunit alam niyang sa puntong ito, wala na siyang kailangang patunayan sa iba. Napatunayan na niya sa sarili ang kanyang kakayahan. Tinawag ang kanilang mga pangalan. Sa paglapit niya sa gitna, ramdam niya ang bigat ng huling hakbang. Hindi ito laban para sa alamat o tsismis. Hindi ito laban para sa inggit ng iba. Ito ang laban na magtatakda kung hanggang saan siya dadalhin ang sariling lakas. At sa pagharap niya sa huling kalaban ng torneo, alam niyang anuman ang maging resulta, hindi na siya babalik sa dati. Sapagkat ang babaeng minsang inakala ng iba na umaasa sa lihim na swerte, ay ngayon nakatayo, buo, matatag, at handang harapin ang ruktok ng kanyang landas. Tahimik ang sabungan ng tawagin ang huling laban ng torneo. Ang araw ay nakahilig na sa kanluran at ang liwanag nito'y tumatama sa gitna ng arena na para bang inilalantad ang dalawang natitirang pangalan sa harap ng buong bayan. Si Amara at ang batang sabungerong si Dario ang magtatapat. Si Dario ay kilala sa kanyang tapang at bilis magdesisyon. Bata pa siya ngunit may reputation na sa mga kalapit bayan. Marami ang nagsasabing siya ang susunod na magiging haligi ng sabungan. Ang kanyang mga panalo ay mabilis at walang pag-aatubili. Habang hawak ni Amara ang kanyang manok, napansin niya ang determination sa mukha ng kanyang makakatapat. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ang sandaling matagal ng pinaghahandaan ng bawat sabungero.
ang pagkakataong tumayo sa huling laban. Ibinaba nila ang kani-kanilang alaga. Sa unang sagupan pa lamang ay malinaw na hindi ito magiging simpleng laban. Agresibo si Dario at ganoon din ang kanyang manok. Mabilis ang unang talon, kasunod ang sunod-sunod na galaw na naglalayong tapusin agad ang laban. Ngunit hindi nagpadala si Amara. Hindi niya hinayaan ang bugso ng simula ang magdikta ng takbo. Pinagmasdan niya ang pagitan ng mga galaw, ang bahagyang paghinto bago ang susunod na atake. Alam niyang sa pagitan ng bilis ay may sandali ng kahinaan. Nagpalitan ng tama ang dalawang panabong. Ilang beses na napatras ang kanyang alaga at ilang beses din itong bumawi. Ang alikabok ay tila bumalot sa kanilang paligid at ang mga sigaw ng tao ay nagsama-sama sa isang malabong ingay. Sa isang sandali, tinamaan ang manok ni Amara at bahagyang nawala ng balanse. Napasinghap ang ilan sa mga nanonood. Marami ang nag-akala na iyon na ang simula ng pagtatapos. Ngunit hindi siya kumilos ng may takot. Sa halip, inalala niya ang bawat araw ng ensayo, bawat pag-aalaga sa madaling araw, bawat aral na iniwan ng kanyang lolo. Hindi niya hinanap ang telang dilaw sa kanyang isipan. Wala na iyon sa laban na ito. Muling tumayo ng maayos ang kanyang manok. Sa susunod na pagharap, hindi na ito basta nag-react. Ito ang unang umatake, ngunit hindi pa dalos-dalos. Isang maingat na paglapit, isang mabilis na pag-iwas sa kontra, at saka isang eksaktong galaw na tumama sa tamang sandali. Napaurong ang manok ni Dario. Hindi pa tapos ang laban. Muli itong sumugod, mas determinado. Ngunit sa pagnanais na bumawi agad, nagmadali ito. At sa pagmamadali, nagkaroon ng puwang. Doon pumasok ang huling galaw. Isang malinis na talon, isang tiyak na tama, at biglang nagbago ang katahimikan ng sabungan. Ilang segundo ang lumipas bago tuluyang sumabog ang palakpakan. Ang manok ni Amara ang nanatiling nakatayo. Napatayo ang maraming nanonood. Ang ilan ay napangiti, ang iba'y napailing sa paghanga. Sa gitna ng arena, hindi agad gumalaw si Amara. Hindi siya nagtaas ng kamay o nagpakita ng labis na tuwa. Tanging isang mahinang paghinga ang pinakawalan niya. Isang paghinga ng pag-aangat at pagpapakumbaba. Lumapit si Dario sa kanya. May pagod sa kanyang mukha, ngunit may malinaw na respeto sa kanyang mga mata. Tahimik silang nagkatitigan at nagkumpas ng pagkilala sa isa't isa. Sa sandaling iyon, hindi lamang siya nagwagi sa torneo. Nagwagi siya laban sa pagdududa. Nagwagi siya laban sa sariling takot. Nagwagi siya ng walang anting-anting na nakasabit sa pakpak ng kanyang alaga. Habang inaabot sa kanya ang gantimpala, napansin niya si Rogelio sa gilid ng sabungan. Hindi na ito nakakakunot ang noo. Sa halip, bahagya itong tumango, tila kinikilala ang kanyang tagumpay. Pag-uwi niya sa bahay kinagabihan, tahimik ang kanyang bakuran. Kinuha niya ang kahon at inilabas ang telang dilaw. Pinagmasdan niya ito sa ilalim ng ilaw. Hindi na ito tila mahiwaga. Isa na lamang itong alaala ng panahong kailangan niya ng paniniwala. Ngayon, ang paniniwalang iyon ay nasa kanya na.
Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, alam niyang may bagong yugto na magsisimula. Ang panalo sa torneo ay naglagay sa kanya sa mas mataas na antas. Mas marami na ang makakakilala sa kanya. Mas marami rin ang susubok. Sa pagtingin niya sa malayong dilim ng gabi, alam niyang ang ruktok ay hindi katapusan. Ito ang simula ng mas mabigat na laban. Matapos ang kanyang tagumpay sa torneo, mas mabilis kumalat ang pangalan ni Amara kaysa sa dati. Hindi na lamang siya kilala sa kanilang bayan kundi maging sa mga karatig lalawigan. May mga sabongero na naglakbay upang makita kung totoo ang mga kwento tungkol sa babaeng hindi basta natitinag sa gitna ng laban. Ngunit kasabay ng paglaki ng kanyang pangalan ay ang pag-usbong ng isang bagong alamat. May mga nagsasabing ang kanyang mga panalo ay hindi lamang bunga ng husay. May mga nagkukwento na meron daw siyang tagong agimat na minana pa sa sinaunang ninuno. Ang iba na may nagsasabing may espiritong nagbabantay sa kanyang mga manok. Ang mga kwentong ito'y patuloy na dinadagdagan ng mga taong hindi nakasaksi ng kanyang pagsisikap, ngunit madaling naniwala sa hiwaga. Hindi na niya kontrolado ang takbo ng mga bulong. Sa isang umaga, may isang lalaki ang dumating sa kanyang bakuran. Isa itong mayamang sabongero mula sa ibang bayan. Maayos ang pananamit at may dalang alok. Nais daw nitong bilhin ang ilan sa kanyang mga panabong sa halagang hindi basta-basta tinatanggihan. Ngunit hindi pera ang tunay na dahilan ng pagdating nito. Tahasan nitong tinanong si Amara kung ano ang kanyang sikreto. Kung may espesyal ba siyang gamit o pamamaraan na maaari niyang ibahagi kapalit ng mas malaking halaga. Tahimik siyang nakinig. Hindi siya nagalit, ngunit naramdaman niya ang bigat ng tanong. Sa maikling sandali, naisip niya ang telang dilaw na nakatago sa kahon. Isang bagay na maaaring magpatibay sa alamat kung gugustuhin niya. Ngunit pinili niyang ngumiti ng bahagya at sagutin ang lalaki ng simple. Ang kanyang sikreto ay oras, tiyaga, at pag-aaral sa bawat galaw. Hindi nasiyahan ang lalaki sa sagot. Umalis ito na tila may bahid ng pagkadismaya. Ngunit sa pag-alis nito, mas lalo lamang tumibay ang paniniwala ni Amara na ang alamat ay mas mabilis kumalat kaysa sa katotohanan. Samantala sa sabungan ay may mga bagong hamon na naghihintay. May mga sabongero na tahasang naghahamon sa kanya. Nais patunayan na kaya nilang pabagsakin ang kanyang reputasyon. Ang bawat laban ay tila pagsusulit, hindi lamang sa kanyang kakayahan, kundi sa kanyang pagtitimpi. Sa isa sa mga laban na iyon, nakaramdam siya ng kakaibang presensya sa paligid. Hindi ito gaya ng dati na may inggit o pagdududa. Mas organisado ang kilos ng ilang tao. May mga matang tila hindi lamang nanonood, kundi naghahanap ng pagkakataon. Pagkatapos ng laban, habang pauwi siya, may napansin siyang lalaking sumusunod sa kanya mula sa malayo. Hindi ito lumalapit, ngunit sapat ang distansya upang hindi siya mawala sa paningin nito. Hindi siya nagpakita ng takot, ngunit mas naging malinaw sa kanya na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang nagdulot ng paghanga, kundi ng interes mula sa mga taong may ibang layunin. Pagdating sa bahay, kinuha niya ang kahon at inilabas ang telang dilaw. Matagal niya itong pinagmasdan.
Maaari niya itong gamitin upang lalo pang palakasin ang alamat. Maaari rin niya itong sirain upang tuluyang wakasan ang haka-haka. Ngunit hindi niya ginawa ang alinman. Sa halip, tinupi niya ito ng maayos at muling itinago. Napagtanto niyang ang alamat ay hindi niya kailangang patunayan o pabulahanan. Ang tanging kontrolado niya ay ang paraan ng kanyang pagharap sa bawat laban. Sa mga sumunod na araw, mas dumami ang batang lumalapit sa kanya, humihingi ng payo kung paano mag-alaga ng manok panabong. Hindi niya sila tinanggihan. Sa halip, tinuruan niya sila ng mga batayang prinsipyo, disiplina, pagmamasid, at respeto sa kalaban. Unti-unti nagbago ang anyo ng kanyang reputasyon. Hindi na lamang siya ang babaeng laging panalo. Naging isa siyang gabay sa mga nagnanais matuto. Ngunit sa likod ng bagong papel na ito, may mga aninong patuloy na sumusubaybay. Ang mga taong hindi naniniwala sa simpleng paliwanag ay patuloy na naghahanap ng mas malalim na lihim. At habang lumalalim ang kanyang impluensya, alam niyang may paparating na pagsubok na hindi kayang tapatan ng simpleng husay o alamat. Isang pagsubok na magtatanong hindi kung siya'y may swerte, kundi kung hanggang saan niya kayang panindigan ang kanyang katotohanan. Habang patuloy ang paglawak ng pangalan ni Amara, mas naging mabigat ang mga hakbang niya sa bawat pagpasok sa sabungan. Hindi na lamang siya kalahok, isa na siyang simbolo para sa iba'y inspirasyon, para sa ilan na may palaisipan na kailangang lutasin. Isang araw dumating ang balitang magkakaroon ng espesyal na laban sa kabisera ng lalawigan. Hindi ito karaniwang torneo. Ito'y isang imbitasyonal na sultada kung saan tanging mga piling pangalan lamang ang tinatawag. Kasama sa listahan ang kanyang pangalan. Ang laban ay mas malaki kaysa sa mga nauna. Mas mataas ang pustahan, mas maraming manonood, mas mahigpit ang pagbabantay. May mga opisyal na magbabantay sa bawat kalahok upang matiyak na walang daya o kakaibang gamit na dala sa loob ng arena. Nang marinig niya ito, naramdaman ni Amara ang kakaibang pag-ikot ng kanyang isip. Hindi siya natakot sa bantay. Sa katunayan, ito ang matagal na niyang hinihintay. Isang laban na malinaw at walang anino ng pagdududa. Sa araw ng laban, maaga siyang dumating. Masusing sinuri ang bawat manok na sasabak. Tiningnan ang pakpak, ang paa, at maging ang mga dalang kagamitan ng bawat sabungero. Nang siya pa na ang inspeksyonin, tahimik siyang tumayo, hinayaang siyasatin ang kanyang alaga at ang kanyang mga dala. Wala silang nakita. Walang telang dilaw. Walang anting-anting. Walang kakaiba. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang gaan sa dibdib. Hindi dahil sa pagnanais na patunayan ang sarili, kundi dahil alam niyang wala na siyang itinatago. Ngunit hindi lahat ay natuwa sa kalinawan. May ilang sabungero ang tahasang nagsabi na kahit wala siyang dalang kakaibang gamit ngayon, hindi raw ibig sabihin na wala siyang ginamit noon. Ang pagdududa ay parang usok. Kahit mawala ang apoy, nananatili ang amoy. Sa unang laban ng araw, naging maingat si Amara. Ang kalaban niya ay isang veteranong kilala sa matagal ng karanasan. Hindi ito basta matitinag sa pangalan o reputasyon. Mabilis ang naging palitan ng galaw,
Ilang beses na tila tabla ang laban. Sa bawat sagupaan, ramdam ang pagkapantay ng lakas at tiempo. Sa kalagitnaan ng sultada, tinamaan ang kanyang manok at bahagyang napatras. Umalingaw-ngaw ang hiyawan ng mga tao. May ilan na agad nagbulong na baka ito na ang pagkakataon upang mapatunayan na wala siyang hiwagang sandigan. Ngunit hindi siya nawalan ng kumpiyansa. Sa halip na magmadali, hinayaan niyang makabawi ang kanyang alaga. Pinagmasdan niya ang galaw ng kalaban, ang bahagyang pag-ikot bago umatake, ang maliit na senyales bago sumipa. Sa tamang sandali, naghintay ang kanyang manok, at nang dumating ang puwang, kumilos ito ng may tiyak na layunin. Sa ilang iglap, nagbago ang takbo ng laban. Nang matapos ang sultada, ang kanyang manok ang nanatiling nakatayo. Hindi sumabog ang sabungan sa labis na hiyawan. Sa halip, may kakaibang katahimikan na tila nagsasabing unti-unti nang tinatanggap ng mga tao ang katotohanan. Sa mga sumunod na laban ng imbitasyonal, hindi siya naging perpekto. May isang sultada na muntik na niyang ikatalo. Ngunit sa huli, nanatili siyang matatag. Hindi man siya ang naging kampeon sa araw na iyon, umuwi siyang may mas mahalagang dala. Ang pagkilala na ang kanyang mga panalo ay hindi bunga ng lihim na bagay, kundi ng kanyang sariling lakas. Sa pag-uwi niya sa Samar, mas malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang dangal ay hindi nakukuha sa sunod-sunod na panalo. Ito'y nabubuo sa bawat pagkakataong pinipili mong maging totoo, kahit mas madali ang magtago sa likod ng alaman. Sa pagpasok niya sa kanyang bahay, kinuha niya ang kahon at inilabas ang telang dilaw. Matagal niya itong pinagmasdan. Hindi na ito simbolo ng swerte. Isa na lamang itong paalala ng landas na kanyang dinaanan. Mula sa pag-asa sa isang bagay na hindi nakikita hanggang sa pagtayo sa sariling kakayahan. Sa kanyang puso, alam niyang may huli pang pagsubok na darating. Isang pagsubok na magtatakda kung ano ang tunay na halaga ng kanyang pangalan. Pagbalik ni Amara sa kanilang baryo matapos ang imbitasyonal na laban, sinalubong siya ng mga taong may bagong pagtingin sa kanya. Hindi man siya ang naging kampeon sa huling torneo, malinaw sa marami na ang kanyang mga panalo ay hindi basta tsamba. Unti-unting nabawasan ang mga bulong ng pagdududa, ngunit hindi tuluyang nawala ang mga anino ng nakaraan. Sa mga sumunod na linggo, mas pinili niyang manatili sa tahimik na ritmo ng kanyang buhay. Mas taglaan siya ng oras sa pagtuturo sa mga kabataang gustong matuto ng wastong pag-aalaga ng manok. Hindi lamang niya sila tinuturuan ng teknik, tinuturuan niya rin sila ng paggalang sa kalaban at sa sarili. Ngunit habang siya'y abala sa paghubog sa iba, may balitang muling kumalat sa sabungan. May isang grupo raw ng sabungero ang nagbabalak maghain ng formal na reklamo laban sa kanya. Hindi dahil sa bagong ebidensya, kundi dahil sa matagal ng hinala na hindi raw natural ang kanyang pag-angat. Ayon sa kanila, kailangang tuluyang malinawan ang lahat. Isang pampublikong pagsisiyasat upang tapusin ang usapin ng anting-anting. Nang makarating sa kanya ang balita, hindi siya nagalit. Sa halip, tila matagal na niya itong inaasahan. Ang tagumpay ay may kalakip na pagsusulit
At marahil ito na ang huling anyo nito. Isang pagpupulong ang itinakda sa sabungan ng bayan. Naroon ang mga veteranong sabongero, ang mga opisyal ng barangay, pangming ang ilang matagal nang nanonood sa kanyang mga laban. Sa gitna ng bilog ay nakatayo si Amara, tahimik at tuwid ang tindig. Isa-isang nagsalita ang mga nagdududa. Wala silang konkretong ebidensya, ngunit iginiit nilang may dapat linawin. Kung wala raw siyang itinatago, bakit hindi niya hayagang ipakita ang lahat ng dala niya sa bawat laban noon? Sa sandaling iyon, alam ni Amara na hindi na sapat ang pananahimik. Umuwi siya at bumalik dala ang maliit na kahon na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Sa harap ng lahat, maingat niya itong binuksan. Ilang saglit na katahimikan ang bumalot sa paligid. Inilabas niya ang telang dilaw. Hindi ito kumikislap. Hindi ito kakaiba sa paningin. Isa lamang itong lumang piraso ng tela na tila pagod na sa pagdaan ng panahon. Ipinaliwanag niya ang pinagmulan nito. Isang alaala mula sa kanyang lolo. Isang bagay na minsang naging simbolo ng paniniwala sa sarili. Inamin niyang ginamit niya ito sa ilang laban noong una, hindi bilang daya kundi bilang sandigan ng loob, sa panahong hindi pa siya sigurado sa sariling kakayahan. Ngunit inamin din niyang dumating ang sandali na pinili niyang iwan ito. Pinili niyang manalo o matalo sa sariling lakas. Tahimik ang mga tao habang nakikinig. Walang mahika ang ipinakita. Walang hiwagang nangyari sa gitna ng pagpupulong. Ang naroon lamang ay isang babae na handang akuin ang kanyang nakaraan at panindigan ang kanyang kasalukuyan. Isa sa mga matatandang sabongero ang unang nagsalita. Aniya, ang tunay na daya ay ang pagsisinungaling. Ngunit kung ang isang tao ay handang umamin at magbago, hindi iyon kasalanan kundi pagkatuto. Unti-unting tumango ang ilan. Si Rogelio na naroroon din ay lumapit at tahimik na nagsabi na matagal na niyang pinaghinalaan ang telang iyon. Ngunit sa mga huling laban na nasaksihan niya, malinaw na hindi na iyon ang dahilan ng kanyang panalo. Sa huli, walang naging parusa, walang ipinataw na pagbabawal. Sa halip, may nabuo na mas mahalaga ang pag-amin at paglilinis ng pangalan. Pagkatapos ng pagpupulong, hindi na alamat ang tawag sa kanya ng mga tao. Hindi na siya ang babaeng may agimat. Siya ang babaeng may tapang na harapin ang katotohanan. Kinagabihan, sa harap ng kanyang bahay, hawak ni Amara ang telang dilaw sa huling pagkakataon. Hindi ito itinapon ng may galit. Hindi rin niya ito itinago muli bilang lihim. Maingat niya itong tinupi at inilagay sa ilalim ng punong mangga. Inilubog sa lupa bilang paggalang sa alaala ng kanyang lolo at sa panahong kinailangan niya ito. Habang tinatabunan niya ng lupa ang tela, naramdaman niyang may bahagi ng kanyang nakaraan ang tuluyang naisara. Sa unang pagkakataon, wala na siyang kahit anong lihim na dinadala. At sa kanyang dibdib, may tahimik na katiyakan na ang huling kabanata ng kanyang paglalakbay ay malapit ng sumapit. Matapos ang araw ng pagbubunyag, nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Hindi na usap-usapan ang anting-anting o lihim na gamit.
Ang pinag-uusapan na ngayon ay ang tapang ng isang babaeng humarap sa mga tanong at piniling maging totoo kaysa manatili sa likod ng alamat. Si Amara ay nagpatuloy sa kanyang buhay nang walang ingay. Hindi na siya naghahangad ng malalaking torneo o malalayong laban. Pinili niyang manatili sa Samar, sa lupang kinalakihan niya, at doon magpatuloy sa pag-aalaga ng kanyang mga manok. Ngunit ang kanyang pangalan ay hindi nawala. May mga kabataang patuloy na lumalapit sa kanya upang magpaturo. May mga sabonghero mula sa ibang bayan na dumadalaw hindi upang hamunin siya, kundi upang matuto mula sa kanyang disiplina at pananaw. Unti-unti, ang kanyang bakuran ay naging lugar ng pag-aaral, hindi ng tsismis. Hindi na niya kailangang patunayan ang sarili sa bawat laban. Paminsan-minsan ay sumasali pa rin siya sa mga sultada, hindi para sa reputasyon, kundi para sa kasiyahan at tradisyong kanyang minahal. May mga pagkakataong siya'y nananalo. May mga pagkakataong siya'y natatalo. Ngunit sa bawat resulta, pareho ang kanyang tindig, mahinahon at may paggalang. Sa isang hapon habang nakaupo siya sa ilalim ng punong mangga, kung saan niya inilibing ang telang dilaw, may batang babae ang lumapit sa kanya. May hawak itong maliit na sisiw at may mga matang puno ng pag-asa. Sinabi ng bata na nais din niyang matutong mag-alaga at lumaban balang araw. Hindi upang maging alamat, kundi upang patunayan na kaya rin niyang tumayo sa gitna ng arena. Ngumiti si Amara. Sa sandaling iyon, napagtanto niya ang tunay na kahulugan ng swerte. Hindi ito ang panalong sunod-sunod. Hindi ito ang alamat na bumabalot sa pangalan. Hindi rin ito ang anting-anting na minsang itinago sa ilalim ng pakpak. Ang tunay na swerte ay ang pagkakataong matuto mula sa pagkakamali. Ang lakas ng loob na aminin ang nakaraan. Ang kakayahang magpatuloy kahit may pagdududa ang iba. At higit sa lahat, yung pagkakataong maging inspiration sa susunod na henerasyon. Sa paglipas ng mga taon, ang kwento ni Amara ay naging bahagi ng mga salaysay sa baryo. Hindi bilang babaeng may hiwagang gamit, kundi bilang babaeng piniling maging tapat sa sarili. Ang kanyang bakuran ay patuloy na pinupuno ng tilaok tuwing umaga. Ang sabungan ay nananatiling lugar ng tapang at disiplina. Ngunit sa puso ni Amara, hindi na ang laban ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay ang pamana. Isang pamana ng dangal. Isang pamana ng pagtitiwala sa sariling kakayahan. Isang pamana na hindi nakatago sa kahon, hindi nakasabit sa pakpak, at hindi inililibing sa lupa, kundi nakatanim sa puso ng bawat taong natutong maniwala sa sarili. At sa tuwing sisikat ang araw sa Samar, dala ang tunog ng tilaok at ang simoy ng hangin mula sa dagat, tahimik na nagpapatuloy ang buhay ni Amara. Hindi bilang alamat ng swerte, kundi bilang patunay na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa loob, wakas,